Na yung pakito kanina no, ni Carl Tizzy. Nakakita na tayo ng fighter jungler para dito kay Carl. An assassin jungle with that Hirara. Babalik ba tayo sa tank para dito sa game number 3? Well, hindi natin malalaman hanggat mag-draft ng ating mga coaches. Kaya pumasok na tayo sa ating drafting phase for our game number 3 ng Clash of the Titans. This is the final game of our day number 1. So enjoyin natin to. Tatanggalin na yung Freya and Paquito on the side of Coach Moody. Si Coach Snap ang magtatanggal naman ng Fanny. Respect ban na with the Melissa. Wala, no? Balik sila doon sa game 1 na atake nila doon sa isang Fanny. Kilalang kilala ni Snap yan. Kung maaalala ko, naging magkakampi din doon ng amateur scene nila, di ba? Parang sa Alpha Esports Pro. Kaya gamay na gamay niya kung paano maglaro itong si Kyle. So ngayon, may Barats option. Actually, wala naman sa kanila yung burden na i-ban yung Barats eh. Nasa kabilang panig. Kung gustong laruan ni Coach Moody itong Barats na ito. No, I think PL, mas maganda ban yung Marcelo kaya yung... pwede rin naman yung Barats kasi and Selena? iba yung focus nila dito sa Selena ngayon. They will ban it out. And that means Falcons will ban Uranus. Barats is open. TLPH needs to pick it up. Pero nararamdaman ko na hindi yan yung kukunin nila. They might even focus on the Hirara first pick dito. But of course, sabi ko, kung tama lang, kung lahat consider natin Barats mas maganda, pick up the Marcel. Falcons will get both Hirara as well as Barats, pero baka mas magandang kunin yung Barats plus Rafa. Parang mapapaisip ka kasi the moment that you're up against a Marcel, nakakailang na mag-Barats. Medyo nakakancel yung ulti mo, medyo nahihirapan ka. But with that Rafaela, the bonus movement speed, the sustain, overall the mobility na naglalak ang isang Barats, malaking tulong yan when you're up against a Marcel na hindi naman talaga hard luck. Kumbaga parang ito yung pinipitik-pitik ka nakakairita lang. Jab-jab lang, no? Ayan na, Hirara. Barats na ba ito? Rafaela or Barats? Rafaela. Nararamdaman ko dito para sa Falcons. Yep, so Barats. Rely on the fact na pwedeng hindi kasi mag-Rafaela dito ang TL. Baka mas mag-Novaria pa sila dito kasi good combo yun kung sakali. And knowing na Barats yung katapat, baka mas incentivize ang TL na kumuha ng Novaria over the Rafaela. So this is a good decision para sa Falcons na instead na mag-Rafa Barats, hindi, mag-Hirara Barats tayo. Kasi hindi naman nila kukunin yung Rafa dyan. At kung sakaling mapunta yung Rafa sa TL, hindi rin ganun kagandang combo. Tsaka parang the moment na bitawan din ng Novaria, if your Team Liquid Philippines, may chance na gustuhin din ito ng Team Falcons. Dahil maganda din yung nakita natin mula sa Onyx Philippines nung series number 1, yung pinakita ni Super Prince na Novaria, kasabayan yung Barats ni Kirk. Pero yun na nga, Novaria plus the Harley. Uy, mage jungler naman ngayon para kay Carl. Paiba-iba, parang pinapakita tayo ng iba't ibang mga heroes. Ito para kaya Carl Tizzy, may sariling global ban sa kanya. Sa Falcons. Self-imposed na global ban. Para naman sa Falcons, Rafaela still is a good hero to pick. Very safe, in fact, na pick up dito para sa Falcons. Meron ding mundo na kukunin nila yung Valentina. And the reason why that is because of the golden hour na pwede nila piliin. Oo nga, no? Ano kaya ang magiging next? Kasi yung yung Team Liquid parang nilinya nila lahat na pwedeng dikit doon sa Marcel. Pwede mo i-combo yung Harley, pwede mo i-combo itong Novaria. Pag natapos yung time stop, ang daming babagsak sa'yo. Ayan na. There you go, the Rafaela has been ejected by Wolf. Balik sa banning phase. Naghahanap pa rin ng gold lane ang side ng Team Liquid Philippines at XP lane. Ano kayang tatanggalin ng Team Falcons dito? Naisip ko kung ibabadala yung Carmilla kasi parang yun yung nagiging choice ng mga teams. At kung sakali, ang daling ipatong ng link dun sa Novaria ult. Daming, pati yung golden hour. Ang daling i-set up yung link coming out from the Carmilla eventually. So, baka yung nararamdaman dito ng Falcons is nag-wind up yung TL dun sa pagpili ng Carmilla. However, pag ginawa nila yon, puro magic na naman yung kanilang mga heroes. So, hindi ganun kadali na choice dito. So, they will ban the Terizla. At yun, yung naghahanap kasi ng tanky hero dito yung TL. So, probably Terizla and Esme, siguro, na-bans mula sa Falcons. Tsaka kasi okay sila sa Alice magiging sobrang daming magic damage. Yun nga Oo, yun na. Team Liquid Philippines. So parang pinapuwersa ata dito ng Team Falcons na mag-aalis ang side ng TL. Pero mukhang naghahanap pa nga ng mid laner side ng Falcons, tatanggalin na ang Eudora. And ano pa bang mga magiging threat sa isang Novaria dito? Siguro Farsa. O kaya naman, Valentina.
Or maybe, baka maghanap sila dito ng mga pangsagot sa isang Marcel na. Parang yun yung mga magiging problema na nung Marcel. Parang, as it stands, wala masyado. Maybe Hilda na lang yun na titira. Or if they want to, they will ban the Beleric para at least hindi na rin makakuha yung Falcons ng isa pang makunat na hero na magiging sakit sa ulo nila. Pero hindi ba parang open pa rin ang Atlas kung sakali? Atlas. At kasi may golden hour sila, so baka hindi sila takot sa Atlas. Mas curious ako dito sa last... Oh, the Ruby counts as a physical damage. Ito yung isang XP siguro na kailangan nating tandaan na ginagamit na ng mga teams ngayon. Oh, it's the glue. Wow. And now, red for advantage para sa Team Falcons. Flex pick ba itong Rafaela na ito? Pwede kasing last pick na lang nila yung gold Tapos i-adjust na lang nila sa gold choice ng TL. Tapos kuha na sila ng Beleric dito para safe. Or kung sobrang greedy nila, na-feel nila na pwede yung Matilda kasi ito yung way nila para mahanap yung Novaria. Ito yung pang-heal nila dito sa Harley na kung sino man tinatarget ng Harley. At pangligtas nila dun sa Golden Hour. Tapos double heal yung kanilang composition. Grabe yun. Good synergy yun with the Barats kung sakali. Oo. Okay. Brody muna. So mas stable na gold laner ang pinuntahan dito ng Falcons. Instant Clint. Oh, yun na. And, Atlas. yung Atlas na pinag-uusapan natin, which means na saan ilalagay itong Marcel? Ano to? Saan itong ilalagay yung Marcel? Wait. XP ba tong Atlas? Si Marcel? Even Falcons parang napatingin din eh. Oo. Ano nangyayari dito? Yan yung yan yung mukha ng, anong iniisip nila? Inisip nila. Ano to? Ano to? Okay. Oh, wow. Nevertheless, Falcons, pwede sila mag-safe pick lang dito eh. Pwede sila mag-Valen kung sawaring masyado silang na-worry dun sa isang Beleric at maging roamer itong Rafa. And then kung mid-lane Rafa naman, pwede sila mag-Beleric kasi sagot pa rin yun dun sa Atlas. O Atlas or Valentina na feel ko dito para sa Falcons. Kumbaga, wag na lang sila mga windang. And there you go. Ayan na. The Valentina sa kamay ni Haji. And this confirms Atlas XP Atlas XP? para kay Sanford. Parang Magic type? parang nagmamatter na nga yung sinasabi mo eh. Bilang captain Sanford, hindi na pwede yung mga Bene-Benedetta pre. Parang util na siya dito eh. Oo. Kunat type? Kunat type eh. Oh my G, bumabalik pa Ano tayo. ang emblems niya? Yan ang gusto kong malaman. Bumabalik na ba tayo sa meta na ang mga XP laners natin para mga secondary roamers? Parang ganun na nga eh. Sana naman naka-concussive blast yan kasi Tonkasi. ayun, kailangan ng clear wave pare. Oo. Well, very interesting finale para sa ating Season 18 opener. And look at this, Sanford XP with his Atlas kontra sa isang Barats. This is the first time na makikita natin yan. And perhaps even the first ever dito sa MPLPH. Well, nasimula naman na ng mga Carmilla, why not? Diba? Kumuha tayo ng isa pa sa mga setter. Kaya lang ang magiging problema nila dito ay yung Valentina na naging huling pick. Naging counter pick ng Falcons. Magiging challenge talaga to sa Falcons, sa Team Liquid Diamond. Mukhang may mga bago na naman tayo papraktisin sa mga XP lane natin dito. May Carmilang nadagdag, may Atlas pang nadagdag. At ito na yung emblem pare. Double boots plus concussion. Yun. So medyo pang-respo siya. I wonder kung ano yung... okay, so nag-tank emblem siya. Nothing really surprising. At ito yung mga lanes din na masasabi mong wala ding mangyayari. Hindi naman talaga magkakapatayan tong dalawang to. Kahit pa siguro sumama, yung ba, makisaw-saw yung iba. Sobrang kunat nilang dalawa. Oo. Tsaka parang yung pag nag-swimming na kasi yung pusit eh. Pag nag-perfect match na, parang madi-discourage ka rin na pasukin pa yung Atlas. Oo. Medyo tricky talaga yung naging choice dito ng Team Liquid. For sure, ito na yung mga nakikita at gumagana doon sa mga scrims, no? Nagbago na talaga, pare. Parang nagulat ako bigla. May mga Carmilla na, may ganito na si Sanford, no? Ibang klase talagang evolution ng MLBB meta sa ngayon. And looking at what's ever happening in the map right now, para bang nagkakapalitan lang talaga. Wala tayong nakikita na nagkakasubukan pa. And I feel like everybody's just waiting para maging level 4. Oo. Parang yun talaga yung tunay na spike dito. Doon na magkaroon ng mga explosions from both teams. However, Valentina pa rin to.
Dalawa yung magandang ulti na pwedeng kopyahin dito ng Falcons. Golden Hour as well as the Atlas Ultimate. Tapos i-combo nila with their own damage output. That's a scary lineup. Scary 4-man, in fact, ng Falcons. Oo, nakakatakot pa dito. Napakarami ng pang-control mula dito sa Team Liquid Philippines. Ngayon, perfect match ay gagamitin. Level 4 naman na si Sanford dito. Any moment, pwede niya gamitin kanyang ultimate. Pero mauunahan siya dito ni Sanford. Or I mean, ni Flap. Yeah. Pero dun yung Fatal Links. Habang si Flap ay makakatakas din naman. Fatal Links pabalik. Mula dito kay Haji. Hahabol pa dito ang Team Liquid. Pero iiwas muna nila. Kaya lang critical at kalahati itong si Carl. Mukhang bababa ang kanilang kakayahan dito na mag-contest. Pero andito si JP. Pinapanatili niya yung vision. Ang sakit ng mga ano dito, mga line of retry dito ni Haji. At this time, si Kylie makakakuha noon. At tinamaan pa nga ng Star Shelter na magmumula kay Sanji. Habang si Kyle ay hahabulin si Carl na patakas na rin. And si Sanji sa may gilid na bahagi ay napakababa rin ng kanyang buhay. Lalaban ba sila dito? Grabe tuloy-tuloy ang aksyon. Ayaw talaga magbigayan ng dalawang teams na ito pero mukhang quits na muna dahil napakatagal ng teamfight na yon. If there's anything na masasabi ko, ang kati talaga nung Rafaela plus the Hirara combination na nakita na natin before. Di ba? Ito yung mismong kombinasyon na tumalo dun sa Pilipinas. Super Marco survives. Kasi every time na magiging aggressive ka as the Hirara, katulad ng ginawa ni Kyle doon, nakabalik pa siya dun sa turtle para maka-retry, nahila pa siya ni Ogwen at bigla pa siya nakalaban. Ganun talaga kakati yung kombinasyon. Tapos nakuha pa ni Super Marco, no, naagaw pa yung Gold Crab. Small wins para kay Super Marco habang binubuhay siya ngayon ni Ogwen with the heals. Pero mukhang may masamang balak ang TLPH ito. Oo nga, tatlong miyembro ang nakaantabay. Ngayon, gamit na rin kagad yung ultimate. And this time, may pupuntahan ni JP, mapipicturan. Kaya niya atang patayin itong si Super Marco. Uy, Ito heal! pa yung start Heal! And yung kill mula kay Daddy Ogwen ang nagligtas dito kay Super Marco. Sila pa nabukulan doon. Mapapakamot ulo ka sa mga ganong kanipis na HP bar. Talaga, maintindihan mo bakit gagawin ni JP yung ganong klaseng play kasi may naka-abang naman eh. Siya na talaga yung magpapasa doon kay Sanji. Watapas na yun eh. Okay, si Kyle. Oh, the heal. Okay, ay dali yung heal para Grabe mailigtas. talaga. Hindi magmamatter yung deadly magic na nanggaling dito kay Carl. Ito yung kagandahan ng Raba, pare. Grabe yung Hirara Rafaela. Tsaka, Counted. nabibigay na ata si Ogwen kakarinig yung clutch heal! Clutch heal! At saka na-discover namin kasi nila Midnight na nakaka-heal din pala yan kahit Nakalubog. nakalubog. So, napakarami mong dapat i-considera dito. Isipin mo yun, pare, lumulubog tapos nahihil mo, napakadaya. At sisimulan na nga ng Team Falcons ang pagong na ito. Ang huling pagong ay napunta sa kamay ng Team Falcons in a 50-50 retry battle. Pero mukhang si Sanford naghahanap na ng away. Okay, Fatal Links ay magagamit. Dalawa mahuhuli pero si Haji may sarili. Fatal Links, isa kanya mahuhuli. Sanji nakapatay. Pero mapipicturan yung dalawa. Apat pala yun kasi si Kyle kanila nga habulin. Napakababa na ng HP din ni Haji. Siya mapapatay din ni Sanji. Carlito ay tatakas na rin with the space escape. Pero mabilisan lamang bubuhayin iyan. Wow. Grabe yung nagiging action na to at nakabawi na by the way ang Team Liquid. At dahil dyan ay mukhang sa kanila mapupunta ang pagong na ito. 1-1 na ang ating turtle score. And that's going to be Carl TZ securing that turtle. At mukhang equalize na po ang ating laro. Oh, can see through the replay. Sanford with the play. Flicker play. Makikita natin mula sa kanya. Actually, hindi nga ginamit yung flicker? That's just the ultimate. At yung flicker play, magagalit to kay Haji. Kaso napasama pa sila. Kasi biglang magkakasama na sila after the stolen Fatal Links. And nakita natin yung Golden Hour na nasulit naman ng TLPH. Afterwards, Sanji in combination with JP. Ito yung nakakatakot naman sa TL. Kung may imba na kombinasyon ng Falcons with this Hirara plus na Rafaela, mayroon din naman yung TLPH Golden Hour in combination with the Novaria Star Shatter. Ang katirin. Nag-iinit na nga rin si Sanji dito eh. Currently 3-0 sa ating laro. At mukhang si Flap ang kanilang bibigyan. Stuns will land pero medyo may kakunatan. Uultihan na rin dito ni Carl TZ. Hindi pala nila bibigyan to. Yun na, kinain at hindi rin mamamaximize pare yung Daytona's welcome kasi nasa malayo na rin si Super Marco. Astral Echo ay nagamit, pupuntahan si Ogwen. Tumama kalahati agad yung HP ni Super Marco. At pagtutulong-tulungan na nila dito si Master Ogwen. Apat na miyembro mula sa Team Liquid Philippines ang nagtulong doon para siya mapatay. And currently 4-0-1. Ang ganda ng pinapakitang laro ni Sanji so far. Oh, grabe yung lagkit na ipinapakita ng TLPH ito. Nasisimulan dito ni JP.
na meron siya ng framed moment. So, makakapag-setup ka talaga ng frigid breath mo if you are Sanford. Passive will proc definitely because of that. Tapos, yung makati at malagkit na damage output mula dito kay Sanji mula sa malayo pa na mahirap talagang sagutin if you're Falcons. All things considered, Falcons wala silang pang-dive para hanapin dito si Sanji. And Sanji will be a problem for them. Hindi ko in-expect na bibigyan nila si Fluff doon, Anat. Oo nga eh. Kasi parang kapag tinitignan natin yung HP at mga items na mayroon dito si Fluff na masisili po natin sa ating Infinix in-game equipment, ay para bang ang hirap bigyan. Ito yung tipong matatagalan talaga kayo para i-burst. At sa totoo lang, natagalan sila pero they had all the time that they needed. Tsaka ano, if I'm not mistaken, puno rin yung big guy passive niya doon ha. Diba? Puno yung stock. So, ganito ka-decisive ang Team Liquid Philippines. Ngayon si Flap ay kanilang makikita. Aray, Kumama na naman yung Star Shooter na naman gagaling dito kay Sanji. Pero kasi meron namang heal si Ogwen. So pwede nilang tiisin yan ng panandalian kasi maya-maya ay may heal na naman na ibibigay itong si Ogwen sa kanila. Yun naman talaga yung maganda. No? If you're running a sustained lineup against a poke hero such as Sanji's Novaria, eh kahit pa paano may sagot talaga sila. Pero mukhang sisimulan at ipaparts na ng TLM na turtle na ito. Okay, si Flap ang humaharap. I-reset nila ng panandalian. Bibigyan na naman nila. Same tactics sa kanilang gagawin. Na iba to si Sanford dun sa likod. At makakapatay na ng isa ang Team Liquid Philippines. Kulang ng frontliner. Dito ang Falcons. Kaya bibigyan natin ni Ogwen. Kailangan may si Ogwen dito kasi baka tamaan. Diyan ang Star Shuttle. Buti nila merong wow! sakto din yung ultimate mula dito kay Ogwen. Ngayong mabibit-bit ba? Fatal Link sa magagamit. Wow! At kinounter din ang sariling Fatal Links, ladies and gentlemen. Nakabawi din naman dalawa dito. Itong si Super Marco and JP with another. Grabe yung palitan para. Hindi pa kasi tapos to kasi meron na namang additional na meron sumama si Marco at nagumpay sila sa pagpatay kay Tagot. And it's now up to Sanji para makapag-contest ang Team Liquid Philippines sa Lord na ito. Habulin Mukhang siya. ahabulin siya ni Kyle. Sa dami ng dashes na yun, mukhang Wala. matilipad pa sa Galaxy si Sanji. Ala, naku, abangan na ito. Oh, that's it! Oh my goodness! Lumubog si Kyle at parang maiwasan lang yung Star Shatter. Pero teka lang, si Kyle delikado pa rin. Hindi pa tapos ito ha. Dito ulit sa may gagamitin. Pero Super Mario nakuha na, napicturan ang 5 miyembro. Oh, buhay pa siya. Daytona's welcome. And JP mamamatay. What a play! What a delayed Detona's welcome. Pinicturan muna bago kinain. Grabe to. Parang nasa restaurant lang. Yung pagkain mo, bibigturan mo muna. But Falcons are outplaying TLPH. So many times in that game, nagsimula si Super Marco. And Haji forcing that ultimate mula doon kay Sanford. Bago yun, sabay ito namang si Kyle na nakahanap pa ng additional na kill, outplaying din. Etong si Sanji at nung sila JP naman ang nagtry na patayin doon si Kyle. Si Kyle lumapit sa kanyang mga kakampi. Ginamit yung lubog muli yung iframes with the Rafaela healing. Sabay pagbalik, 5 na sila. Up against TLPH, all of a sudden, Falcons have taken control of this game. At mga uulan po ng Rafaela sa mga rank games nyo ngayon matapos ang pinakaunang araw ng Season 18. Team Falcons utilizing the zero really nicely. Kasabayan na rin ng micro-mechanics na nagmumula dito kay Kyle. Mukhang makakaisa pa sila ng Torre dito sa may bandang ibaba. Team Liquid Philippines now behind almost 2,000 gold against Team Falcons. Pare kanina palitan lang talaga itong gold lead na to. So far wala pa naman tayo dun sa 4K power spike ng ating mga team. So masasabi ko na taplahan pa rin itong mga magaganap mamaya. This is the dive. Again, lamang pa yung TL at this point. Gaan, Ogwen, oo. ang ganda ng ulti. Sobrang ganda ng Bawian pulong yan eh. braso nitong dalawang players Yun, oh. natin. Pero si Kyle, nasulit niya rin yung damage niya kasi 3 yung kanyang natamaan doon. Sanji was low afterwards. Tapos meron pa siyang additional na kill. So, Ayun no. in turn, si Kyle, grabe yung outplay na yun. Alam niyang babagsak na rin mula sa Galaxy. Pero ngayon si Kyle mukhang mag-i-invade. Sanford on the defense. Astaleco on to 4. Pero mukhang makakataka si Flap with the Detona's welcome. Walang mangyayari sa laban na yon. Pero mukhang makukuha pa rin ng TL ang kanilang buffs. Yeah, 1.7K ang kanilang gold lead. Again, nabanggit natin, wala pa sa 4K power spike ang ating magkabilang kupunan. Pero maganda dito pare, pumupuno na rin naman. Puro, magic penetration item para kay, kay Dagut, no?
O yun naman talaga eh. This game feels like an eternity pero 11 minutes pa lang ang Oo nga. nagaganap. 11. We already have a lot of action between the two teams. So, at this point, masasabi mo na bigla na lang magkakaroon ng power spike etong si Super Marco kumpara sa isang Clint dahil meron kang AoE damage courtesy of the torn apart memory. At kailangan mo ring i-respect itong pagiging makunat na ni Flap at 88,000 damage taken. Yun na, patry nila i-burst eh. Kaya lang kasi meron talagang heal eh. Yun lang ang magiging puhunan dito ng Falcons. Pwede nilang sunugin lahat ng mga skills ng Team Liquid Philippines. Ihihil lang yan ni Master Ogun eh. Ang kapal na rin ng healing na nanggagaling dito kay Ogwin. O, pasok na rin The naman flash. sa late game. And siguro ang magiging solusyon dito ng Team Liquid Philippines is to just try to land those Astral Echoes and Star Shatters again and again. Pero even then, no, kahit yung pacing na ng damage na pwedeng ibato ng Team Liquid Philippines ay kaya nang sagutin ng holy healing na nanggagaling kay Ogwen. Oh, yun ang magiging problema. Tapos meron pang Haji Fatal Links, di ba? Ang dami mo talagang kailangan sagutan dito. Makikita nila si Kyle, pero napakahirap, napakailap kasing huli. Talaga yan eh. Wow, 12-minute Lord. Nararamdaman mo parang 25-minute Lord yung gravity. Oh. Nararamdaman natin between two teams. Mukhang naghahanap na ng mga orthodox na play ang parehas sa kupunan Team Falcons. Kyle in a prime position to potentially look for Teddy. Pero mukhang may kakainin ng isa. Detonas welcome. Sino kanyang unahan? Si Sanford nga. Fatal Links ay available pa sa kanya, pero mapaburst na rin kagad siya! Hindi magagamit ni Sanford yung kanyang kakayahan. And yung setup na aatayin sa kanya. Oh my goodness, delikado at ang Team Liquid Philippines dito. And Falcons, na may lumulobo na rin na kalamangan. Magiging 4v5 ang laban. Ako si Ogwen na ata mabibigyan nila. Low HP. May Nalilitan hit. ignition pa. And that's going to be Ogwen going down. Hindi pwedeng i-revive ng Rafa ang sarili niya. Di talaga pwedeng walang gante ang Team Liquid Philippines dito. At si Kyle ang magwawagi. Ngayon, nagamit yung Fatal Links. Si Haji mamamatay. Inilaban nila, Pure Fade nagamit. Pero Super Oh! makakamatay din. Dalawa kanila Kyle? mahuhuli. Habang si Kyle ngayon, ini-intercept lang kung saan dadaan. Dito ang Team Liquid. And Sanford, dahil nga merong clowns, re-respeto muna ang Falcons. Pero teka lang maganda pa rin ang pwesto ng Team Falcons. Potentially pwede silang makahanap. Pero mukhang sila ang mahanap. Sanford looking for Super Marco, forces the flicker. At makakapag-detonas, welcome palayo dito si Flap. By Lord na nagmamarcha sa may bandang itaas. If you are Team Liquid Philippines, paano ka dedepensa dito? Well, you do have yung Novaria. So medyo madali dito para sa TLPH dumepensa. Habulin siya. Lalong-lalo na meron ng Clint. Lalo na na-distract naman dito ang mga members ng Falcons. This will be an easy defense for them unless itong si Kyle ay makahanap ng opening. Buti na lang, meron sila ditong sentry dun sa may side nila ng purple buff. TLPH will be safe under their turret for now. Oo, and that is a 4 now. Dahil Team Falcons, patuloy pa rin sila na magmamarcha dito sa may bandang itaas. Makakadama ang Lord. Pero mukhang agad-agad din itong matutunaw sa kamay ng Team Liquid. Mid lane naman ang kanilang pupuntahan pero kulang ang minions na meron ng Team Falcons. So far, a great defense para sa Team Liquid. Yeah, may paghinga pang mararanasan dito ang Team Liquid Philippines. Pero so far, napakaganda ng nagiging commitment dito ng Falcons. Talagang piling-pili lahat ng mga team fights na yun. Nice effort though para kay Carl at sa Team Liquid na i-burst kagad itong si Ogun. I believe kung hindi na patay si Ogun, mas grabe pa, mas palala pa yung pwedeng matamasa doon ng Team Liquid eh. Kung iba nga yung namatay, baka binuhay lang ulit eh. Oo nga eh. Parang yun yung medyo no choice ka if you're up against a Rafaela, especially later parts in the game. Kailangan talaga yung Rafaela yung mapitas mo kasi it's good as no pitas kung sakaling iba yung Kung mapitas iba, mo. parang wala din. Nagsayang ka pa ng mga spells and ults mo. Oo. There is a little bit of concern para sa TLPH dito kay Sanford on this Atlas. Kung papansinin, 6,000 gold lang siya. Way below sa roamer nung katapat niya, which is 8,000 gold para kay Ogwen. At mas konti rin yung farm niya kay JP. So anong ibig sabihin nito? 2 items pa lang siya. Only has the Kiras in combination with the Radiant Armor. So hindi pa ganun kabilis na hindi ganun katagal magstay sa team fights. At kung maalala ninyo, nung pagkapitas niya, nasulit yung Sky Piercer na meron si Super Marco on how fast they were able to take out yung Atlas ni Sanford. Oo. And hindi pa nga tayo nakakita ng, let's just say, yung rason kung bakit. Kung nakikita natin glimmers of what should be the combo Ideya. para sa Team Liquid Oo. Philippines. But
haven't really completely seen total domination in team fights. But for Team Falcons, on the other hand, naging napakaganda yung laro na ito para kay Super Marco. 70 stacks sa kanyang Sky Piercer. Makalapit ka lang yan, pare. May chance ang maglalaho ka. Huwag ka lalapit kay Marco, ha? Di ba, Gir? Pag tumama yung torn apart memory, di ba? Parang uubusin talaga nun yung HP mo. So, ito na yung mga threat talaga na kailangang bantayan ng Team Liquid. Full items na rin siya, by the way. So that's Berserker's Fury. Pang dulo niya dito, Super Marco will hit like a truck. Kung sakali maka-free hit dito, 3,000 lead at 16 minutes para sa Falcons. Very interesting build as well. Para sa Brody na ito, nakasanayan natin ng mga Brody ay nagbe-build ng armor penetration with a Malefic Roar as well. But this time ay crit build Brody pala ang ating nakikita mo. 2 for crit, by the way. Sakit. Dito sa Lord. No? Ang bilis. Ang bilis nila. Tignan mo kalahati na kagad yung buhay ng Lord na ito. Bibitawan nila panadalian. Pero si Flap ata bibigyan nila dito. Flicker na force na rin mula kay Flap. Pero yung wave sa itaas ay pabor pa rin para sa Falcons. Reset lang sila ng panandalian kasi meron nga namang heal na nanggagaling dito kay Ogwin. Ubus pasensya lang ata yung play dito ng Team Falcons. Kung ang ganun na nga, kasi parang nasa kanila yung advantage pag ganun. And Sanford now wants to go for an initiation. Naghihiwa-hiwalay sila dito. Ready ata sila at uubusin nila yung buhay kagad dito ni Flap. Hindi pa rin naman nagagamit yung Fatal Links. Kalahati para kay Sanford. Pero bubuhayin lang kagad. Dito ay pinigilan yung pagbuhay. Pagkakataon natatok para kay Teddy. Pero si Haji ay hawak-hawak yung Fatal Legs. Threat pa rin ito para sa Team Liquid. Tanda natin, walang purify si Teddy dito. Still on that flicker. JP trying to look for the play. Half HP. Okay. Bibigyan na ng torn apart memory. That's the ultimate burn as well. Yan, susubukan nilang buhayin ha. Susubukan nilang buhayin. Magtatagumpay sila. Merong Flying Clouds. Makakasama kagad dito si Flap. At ipuburst na rin kagad nila. So, reset na kanilang gagawin na si Haji ay mapapalalim. Carlito magwawagi doon sa Lord. At aatras na ang Team Liquid. Makikita natin si Haji as well as JP had the same idea to stop the jungler na mag-retry. Golden hour para dito kay JP at syempre yung kinopyang Fatal Links naman para kay Haji na naging successful sila dun sa Lord prior to this, pero in that last Lord 18 minutes into this game mas lumamang ang TLPH dahil sa nagawa ni Daddy JP. Oo, at kakatapos pa lamang nung huling revive ng Rafaela, so hindi rin basta-basta na pwedeng buhayin si Haji matapos ng pagkakamali na iyon. With that Team Liquid Philippines, pwede sa may bandang itaas, hindi makakatakas with the iframe. Pero ito na, Astral Echo, nagamit na rin 3-4 ang matatamaan, makakakuha na ng isang tore ang side ng Team Liquid. Unti-unti lang Team Liquid Philippines ito, no? Unti-unting nagbabasag. Dito ko na Swegal magagamit, iuntog doon sa gilid, pero nagamit lang kagad yung Golden Hour para mga protection na ng kanyang kakampi. Ngayon si Sanford, naghahabol kay Super Marco, bumili na rin ng Immortality. At nag-umpisa sila sa pag-live, pero mamamatay pa yung immortality ni Marco. Nakakatakas pa siya, tumama yung stun, pero sasagutin ni Haji. Super Marco nakakapihit. Haji makakapatay din. Tatlo ang tutumba, patay din si Dagot. At sugod na ang Falcons. At mukhang napaliktad pa ata ng Team Falcons ito. Sanji versus Kyle, part 2. Masusnow niya dito yung Hirara, pero napakadaming dash. Ang kailangan na ulit lumangoy patungo sa Galaxy Flicker from Sanji. A 1v1 with a great one. Kaya lang ang nagiging problema sa gitnang bahagi. Pasugod na ang Team Falcons. Mamamaalam din si Sanji. Si JP na lang natitira. Kaya niya bang proteksyonan ang kanilang kristal? Masugod na rin ang Falcons at tuloy-tuloy ang pagrarangkada at paglipad. Mapipicture niya naman ang dalian. Pero 14 seconds pa si Teddy. Siya'y mamamatay at tuluyan ang lilipad ang Team Falcons. Absolute cinema of a game number 3 para sa ating Clash of the Titans. At hindi na nga po tayo makapagkarinigan dito sa loob ng FPL Arena. Sa ganda ng laro na yun. What a game! You would think na patay na doon si Kyle, but then the sustain. Mula doon sa iframes na meron siya, nag-regen, bumalik sa laban. Nakita natin yung Brody ni Super Marco na nagbigay na ng karangalan sa bansa from way back. This championship Brody on that defense. Naging instrumental sa panalo ng Falcons. Wow, what a treat. 3 games of absolute Cinema. Hindi ko na nga sasabihin pero wow, spectacular Clash of the Titans. Still, Team Liquid Philippines showing up sa ating opening day. Defending champions still. Pinakita ang kanilang lakas ng game number 1, but games 2 and 3, Falcons ang nakalamang. Ibang klase yung naging idea din dito ng Team Liquid. May kita mo naman gumagana na yung mga pinaplano nila dito at may mga punto na umabante na sila. Yung damage si Sanji ay nararanasan na.
Pero pinipeste sila nung mga heal, pinipeste sila nung revive. Vitalize. Diba? Oh, I mean, resurrection or kung ano man. But Kyle actually played so well this game. Lalo na dito sa clash na to kung saan tatlo yung tinamaan niya ng mga skills niya. So talagang nasulit. Madami talaga siyang napatay. Eventually, scoring 3 kills na mahabang chase niya doon. Kay Sanji, yun yung part 1. Tapos, sino mag-aakala may part 2 pa pala yung chase. But now at this Lord Siege, Kyle, nakapitas ng isa. Magre-regen doon sa may ibaba. And then, makikita natin si Super Marco. Tingnan mo naman yung heal. Tapos nabuhay pa siya. Dahil sa lifesteal at dun sa heal. Super Marco with that immortality by Eden. Wow. And dito natin makikita no, na lahat ng ating mga manlalaro ay talagang online na talaga. Kaya pumunta na tayo sa ating stage para kasama ng mga winners. And with the clash of the titans blowing our mind, a reverse sweep for Team Falcons! Wow! I mean, yung last game na yon, the last clash, was so mind-blowing. Goosebumps ang pinakita nila sa atin. And with that, gusto natin balikan yung naging interview kanina sa ating mga players. I believe it was with Flap kanina nung nagchacharot cards tayo. Pero ngayon, Haji, feel mo ba na gumana talaga yung reading para sa buong team nyo nung pinakita yung relo ni Kyle na parang kailangan nyo talaga ng time to adjust in this match? Feel nyo ba kinailangan nyo talaga ng time to adjust for Game 2 and Game 3? Kasi nung Game 1, medyo nahirapan kayo with Team Liquid, diba? Opo, siguro nung Game 1, minsan yung talagang parang kailangan muna namin matalo ng Game 1 bago kami magising eh. So, nung Game 2 tsaka Game 3, parang na talaga eh. Doon na nag-start yung kung ano yung laro po namin. So parang mas nagigising pa kayo to do better kapag natatalo instead of thinking like kung sino may hawak ng momentum. Tama ba, Haji? Opo. Okay, and we O saw din, that. kumbaga, parang bida lang sa pelikula. Kailangan bugbugin muna Ayan. bago pumawi ng Game 2 and Game 3. And guys, let's give it up for our match MVP, Super Marco! Super Marco, before anything else, tanong muna namin, dun sa Game 1, I can't say this without softening it, pero parang nabugbog kayo ni Carl. Pero going to Game 2, then Game 3, bounce back agad. Paano kayo nakakapag-reset ng ganun kabilis? Siguro nireview namin yung mga errors namin tsaka mas pinaganda yung draft namin. Yun naman talaga, adjustments ang That's naging right. labanan sa match na ito. So, now, Haji, can you walk us through sa nangyaring game na to? Yan ang nangyari sa inyong laro kanina. Or mas gusto mo bang tingnan sa ating bigger screen? Yan. So, Ano yung ito yung nagiging last comm? clash na nangyari sa inyo. What was going through the comms sa inyong last clash with Team Liquid? Kasi dumating na sila sa base, halos nakuha na rin nila ang inhibitor turrets nyo doon sa top lane nila. Ano yung naging communication nyo para makabawi at maipanalo itong Game 3? Nung plano po talaga namin, nung papasok na sila sa base, si Flap po kakaid niya po yung Atlas. So ako po, naghihintay lang po ako ng timing ko para pag ginaw si Flap, doon na po yung timing ko na diretso po sa likod. So, yun po. Amin na maayos. and Haji and Super Marco, napakaraming highlight plays na nangyari doon. Game 2, Game 3, even Game 1. And papunta naman tayo sa part na to earlier. Ayan. Can you tell us what was going through your minds during this play? Kasi grabe, lahat na yata hindi humihinga sa audience because it was a push and pull between these two teams. So, pwede nyo bang maikuwento kung ano na ba nararamdaman nyo dyan? Panic or is it just like straight focus on? Para sa akin, focus na kami kung paano namin ma-redefine yung base eh. Sadya nakahanap lang si Haji ng timing kaya nabaliktad namin laro.
I believe, Thea, itong match na to with Team Liquid and Team Falcons is really about the timing. Talagang nagtugma ang ating mga reading kanina before we headed into the match. What a clash of titans, Odin. It was a 3-game series and we will bring this back on to our casters for them to analyze it. Casters, palag na to. And there you have it. Ang ating MVP para sa ating game number 3, Haji Honest Valentina. Ito naman talaga yung inaabangan natin no? Yung naging magandang fatal links na binato niya sa pinakadulo. Yeah, kanina pa niya hindi ready, hinahanda yung mga fatalings na yun. And yung final moment na dalawang damage dealer yung na kanyang nahuli doon. Yun yung naging rason kung bakit naipanalo nila yung team fight. Patience eh. Isa rin sa mga unforgettable dito yung bunong braso nila ni Sanford eh. Yung fatalings, ha? Ito sila, pareha sila nag-aawakan tapos sabay bibitaw. Unfortunately, lugi siya doon kasi may ibang umihit. Pero, dahil sa sobrang focus ng mga members sa TL doon kay Haji, bigla naman nagkaroon ng launchpad. Etong si Kyle nakakuha ng 2 kills tapos 3 to finish that off with that Sanford kill. Tapos ito na naman, lubog sabay heal. Rinse and repeat. At pwede ka pa mag-retry. Sabay may na higit pa doon si Flap na bonus kill doon kay JP. Grabe yung mga teamfights na nakita natin mula sa both teams dito. And of course, Kyle, napakatalas na retribution dito. Tapos talagang bigyan pa niya ng sarili niya na confidence na lumaban pa afterwards. But of course, that team fight that mattered so much dun sa dulo. Flap eventually na napatay dito. Pagkikit si Super Marco, picking up yung kanyang immortality, knowing na siya yung bubuhatin. So okay na, wala na yung buhat, pwede nang lumaban ulit. Rose Gold Meteor picked up dun sa moment na yun, sabay may healing coming out from Rafaela. And while that's happening, yun na nga yung outplay na ginawa ni Haji, or more like yung patience na meron siya. So parang yung mga Falcons dito, really synergistic. And I like yung idea ni Super Marco na, okay, sige, ako na yung tatanggap ng Fatal Links para sa inyong lahat. Bumili na siya ng Immortality, knowing na at the first sign of trouble, etong si Sanford magpapap ng Fatal Links para lang kay Super Marco. Oo, and yung prediction na yun ay naging napakalinis talaga for the side of Team Falcons. And bukod pa dun, yung healing nga na nanggagaling dito kay Ogwen ay nagbigay sa kanila ng paraan na mag-stage sa mga laban na iyon ng honestly, medyo nakakadiri yung tagal na ginagawa nila. Imagine mo yung tapos na dapat yung laban. Pero paulit-ulit silang makakagawa ng paraan na kung wala pang opening, teka lang, heal tayo, magkakaroon din yan. Oo, ang ginagawa lang, sinusunog lang yung mga skills nila ng Team Liquid at Ganun na nga. paulit-ulit nilang ginagawa yun. And may mga moments naman, for example, napatay nila si Flapa, napigilan yung pag-reso or Revive. pag-revive. Pag-reso tuloy. Pwede rin naman. Pwede rin, Revive. revive, di ba? Oo. Eh ano lang, sabihin na lang natin, may cooldown lang na matagal. Oo, matagal lang. Oo. Pero sa totoo lang, no, yung Rafaela na to, yung value talaga na napoprovide niya sa early game, may kakaiba din. Ang sakit kasi ng base damage na nanggagaling doon sa kanyang mga regular na abilities. No? Like- Yung pag